Kamusta po, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong 7.2 trillion na panukala po na budget for 2027 ng Malacanang. At ito po ay sinumiti na nila sa Kongreso. Ubod ng laki, mga kababayan. 5 taon na po, 4 na taon na po mahigit na ang budget po ng bansa ay ubod ng laki. Pero may nakikita po ba tayong mga big project ticket nila? Doon po sa ubod na lalaking pondo? Nakakaawa po ang ating bansa. At nakakaawa po ang ating kakaharapin sa mga darating na panahon dahil po tayo po magsasakripisyo ng ganito pong kalalaki at pati po ang inuutang po nila ay tayo po ang magpapasan at hindi naman sila. Grabe, no? Dahil nga po maitim ang plano nila. Kaya po ganito yata. Kung saan-saan lang po napupunta ang pera ng taong bayan, puro pang sariling interest lang yata. Painggan po natin itong balita, mga kababayan. Hello po. Aabot sa 7.2 trillion pesos ang hihinging national budget ng Malacanang sa Kongreso sa 2027. Bibigyan ng prioridad sa budget ang foreign-assisted projects at flagship projects ng administrasyon, pero tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ang popondohan ayon sa Department of Budget and Management. Nakatutok si Maki Pulido. 7.2 trillion pesos ang 2027 National Expenditure Program o panukalang national budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso bago mag-August 14. Mas mataas ito ng higit 400 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Sa National Budget Memorandum 158, sinabi ng Department of Budget and Management na sa paghahanda ng panukalang budget, naging hamon ang narrow fiscal space o pondong maaaring gamitin ng pamahalaan. Tumaas daw kasi ang national allotment share para sa mga lokal na pamahalaan at interest payments ng mga utang ng bansa. Malaki rin daw ang popondohang mandatory expenditure tulad ng pagtaas ng sweldo ng military and uniformed personnel. Sa 2027 budget, bibigyan daw ng prioridad ang infrastructure projects, counterpart para sa foreign-assisted projects at pagtatapos ng mga government flagship project. Para maihatid ang mga proyekto at serbisyo, tiniyak daw ng DBM na tanging mga proyektong dumaan sa review at kayang ipatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang popondohan. Lumabas noon sa investigasyon ng flood control scam kung paano isiningit sa National Expenditure Program ang pondo para sa iba't ibang proyektong naging ghost project o kaya'y di tapos pero deklaradong 100% completed. Giit ni Budget Secretary Kim De Leon, sa 2027 national budget, binusisi lahat ng mga proyekto dahil isa itong paraan para maiwasang makurakot ang pondo ng bayan. We at the Department of Budget and Management believes that the strongest safeguard against corruption is not merely detection but prevention. That is why our reforms begin long before a single peso is released. Naniniwala po ba kayo, mga kababayan? Dito po sa pamahalaan natin ngayon? Wala nga kayong maipakita maipagmalaki na ubod na lalaki na pinopondo nyo. 2023 national budget, 2024, 2025, 2026. Ilang taon po yan? Puro proyekto na naman. At sisiguraduhin nyo na hindi na ito magiging ghost project. Nasaan po yung mga pera nung mga nakaraan? Meron na po bang nanagot? Nabawi na po ba lahat? At ang napakahirap po nito, mga kababayan, ang karamihan pa rito sa 7.2 trillion na ito ay ipangungutang pa nila. Yan po ang pinakamasakit. Ang utang po ng ating bansa ay breaking the record na po. 19.7 trillion. Hindi bababa. 19 trillion na mahigit ang utang. At ngayon ay magbabudget na naman for 2027 nang hindi bababa sa 7.2 trillion.
At nangangako po ito pong gobyerno ng binagoong Pilipinas na ang pera daw po na itong ipinopondo na kanilang isinabmit sa Kongreso ay hindi po ito makukurap at maayos na implement ang mangyayari. At tinitiyak daw po nila ito. Naniniwala po ba tayo dyan? Wala kang maipagmalaki sa mga nakaraan mong budget. Katulad po ngayon, hindi pa tapos ang 2026. 6 trillion mahigit ang budget mo. Nasaan ang achievement ng mga programang, mga build, mga malalaking proyekto na ginastusan mo, mga programa na makakatulong sa ekonomiya. Nasaan? Tapos ngayon, 7.2 trillion naman ang plano mo. 2 taon na lang, pataas ng pataas, baon pa tayo sa utang. Bakit? Dahil hindi pa bumabagsak si BP Sara? Kailangan malaking-malaki ang budget para sa kanyang pagbagsak na pilit pinababagsak ang mga Duterte at kaalyado nito at nahandyan pa ang ICC. Di umano, nakasama rin yata sa pinopondohan. Di umano. At siyempre po, ang mga kakampi na dapat pong busalan, tapalan, di umano, para po hindi siya traidorin at manatili silang bulag at pipi at bingi sa nangyayaring malawakang korupsyon na ginawang sindikato ang ating bansa. Di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, pagdating po sa pera, itong gobyerno ng binagawang Pilipinas ay maaasahan mo pagdating sa pera. Pero pagdating sa mga programa at proyekto na tatapusin at mabilis na matatapos, wala kang maaasahan yata sa kanila. Di umano. Meron po bang pinagmamalaki? Ni wala nga silang pinagmamalaki na build na natapos ng 4 na taon. Sige nga. Flood control nga lang, hinanap Hinanap pa ng taong bayan kung saan napunta yung 5,500 flood control nila Tapos na. Yung pala, ang natapos, pera ni Juan de la Cruz. At iniwanan pa tayo ng isang damukal na utang. Kaya po mga kababayan, kung talaga pong sisilipin talaga ang pera ng taong bayan at bubuksan po itong mga politiko na nasangkot sa maanumalyang korupsyon, lalabas po ang katotohanan kung saan po napupunta ang budget at pondo ng Pilipinas. Hindi po ba? Lalabas po kung sino-sino po nagkamal at ang pera ay pinaghati-hatian lang nila. Di umano. Kasi sa ganitong kalalaking pondo, budget, tapos ang bansa mo, pangatlo sa most corrupt sa buong Southeast Asia, pangatlo sa most corrupt. Tapos sasabihin mo, hindi makukurakot ang pondo, pinag-uusapan ng ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa talamak na korupsyon at pamumulitika. Unbelievable. At hindi pa tapos ang pamumulitika nila dahil hindi pa nila nauubos ang mga oposisyon. Hindi po ba? Kaya kailangan po ng malaking pondo. Di umano ang mga hayop na yan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Talaga po ang nangyari sa atin. Daig pa po natin mga kababayan ang nasunugan at nanakawan dahil sa ginagawang pambubudol at kasinungalingan ng gobyernong binagongan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo at thank you po sa ating tambayang makabayan sa mga naagusto po sa inyo sa TikTok at YouTube. Thank you po. At maraming salamat din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at salamat po sa inyo pong binibigay na tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Jim Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora
from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po kayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Muli po. Bye-bye.